Isang ordinaryong scooter ang ginawang paraan upang maihatid ang maliit ngunit makapangyarihang eksplosibo na may timbang na 300 gramo o 0.7 pounds. Ang eksplosibo na itinago sa pamamagitan ng isang homemade device ay inabot ng mahigit 2 buwan para mabuo. Ang mga bahagi nito ay ipinadala ng hiwa-hiwalay papunta sa Moscow upang maiwasan ang pagkakaalam ng mga Russian intelligence agencies sa plano. Ayon sa mga ulat ng Russian media, ang assassin ay sinasabing isang lalaki mula sa Uzbekistan na binayaran ng $100,000 ng Ukrainian Secret Services para sa atake. Ang paggamit ng isang assassin mula sa isang dating Soviet country tulad ng Uzbekistan ay nagbigay ng mas madaling access sa Russia kumpara kung isang Ukrainian ang nagsagawa ng misyon. Ang kakayahan ng Ukraine na makapasok at umabot sa loob ng teritoryo ng Russia ay patunay ng kanilang malawak na surveillance capabilities at nagpapakita ng seryosong problema ng Russia sa seguridad. Ang mismong atake ay simple ngunit epektibo. Ang eksplosibo ay isang improvised explosive device, IED, na may electrical detonator na konektado sa isang trigger device tulad ng isang cellphone. Kapag tinawagan ng cellphone, ang circuit nito ay magpapadala ng electrical pulse sa detonator na magpapasimula ng pagsabog. Ang 0.7 pounds ng TNT ay nagdudulot ng mataas na pressure blast na may kakayahang magdulot ng matinding pinsala sa mga kalapit na istruktura at pumatay ng mga nasa paligid. Ang scooter ay isang kakaibang pamamaraan ng pagdadala ng bomba dahil simple at hindi kapansin-pansin sa mga awtoridad. Ang bomba ay ikinabit lamang sa handlebar ng scooter na nasa torso level ng target upang mas matindi ang epekto ng pagsabog. Ang bomba ay dinisenyo para sa directional blast na nakatutok sa harap ng scooter. Imbes na gumamit ng shrapnel na madalas sa traditional na IEDs, ipinapakita nito na ang atake ay maingat na pinagplanuhan, tiyak sa posisyon ng target, at siniguradong magdudulot ng pinakamataas na epekto. Ang paggamit ng directional bomb ay nagpapakita ng pagiging masinop ng Ukraine sa estratehiya nito. Ang ataking ito ay hindi lamang isang tagumpay laban kay Kirillov, kundi isang simbolo ng kakayahan ng Ukraine na tumugon sa anumang pananakop, kahit na sa mismong teritoryo ng kanilang kaaway. Ang mensahe ay malinaw. Handa ang Ukraine na ipagtanggol ang kanilang soberanya, anuman ang maging kapalit nito. Ang paggamit ng isang ordinaryong scooter bilang pangunahing bahagi ng pag-atake ay isang hindi pangkaraniwang estratehiya. Ang scooter, isang pangkaraniwang bagay na hindi karaniwang ginagamit para maghatid ng eksplosibo, ay nagbigay ng malaking kalamangan sa assassin. Pinayagan nitong makalusot ang salarin na maayos na naideposito ang bomba sa eksaktong lokasyon. Matapos ito, isang tawag lang sa tamang oras ang naging susi upang maisagawa ang atake. Dalawang mahalagang aspeto ang nagbigay ng kakaibang anyo sa pag-ataking ito kumpara sa mga nakaraang insidente. Una, naganap ang atake sa layong 4 na milya mula sa Kremlin, halos sa gitna ng Moscow, ang pinakamatao at mahigpit na binabantayang lungsod ng Russia. Ang tagumpay ng pag-atake ay nagpapakita ng kakulangan ng Russian intelligence services kumpara sa mga kakayahan ng Ukraine. Posibleng mas focus ng Russia ang pagsira sa Ukraine kaysa sa pagbibigay ng proteksyon sa kanilang mahahalagang opisyal, maliban na lamang sa pinakamatataas na leader ng bansa. Ngunit hindi nito ganap na maipaliwanag kung paano nagawang lampasan ng Ukraine ang seguridad ng Moscow upang maisakatuparan ng ganitong atake. Ikalawa, ang plano para sa pag-atake ay inihanda ng maraming buwan. Ngunit ang desisyon na husgahan si General Kirillov ay dumating lamang noong December. Ipinapakita nito na maaaring matagal nang nakaplano ng Ukrainian Secret Services ang isang assassination at ang paglilitis ay naging gabay lamang sa tamang panahon ng pagsasagawa nito. Sa desisyon ng korte, itinuturing ng Ukraine si Kirillov bilang isang lehitimong target militar na ayon sa kanila ay nagbibigay ng katarungan sa atake. Ang dalawang aspetong ito ay tiyak na nagbibigay daan sa pagkabahala ni Russian President Vladimir Putin. Ang kakayahan ng Ukraine na gawing armas ang simpleng bagay tulad ng scooter ay patunay ng makabagong teknolohiya sa assassination. Sa ganitong sitwasyon, tila walang ligtas na bagay mula sa pagiging isang posibleng armas. Dahil dito, maaaring subukan ng Ukraine na gamitin ang iba't ibang uri ng kagamitan
para subukang patayin si Putin. Nagdudulot ito ng matinding presyon sa presidente ng Russia upang palakasin ang kanyang seguridad. Ngunit nananatiling hindi tiyak kung magiging epektibo ito. Dahil dito, si Putin ay tila lalong nagiging isolated, parehong sa literal at makasagisag na aspeto. Halimbawa, iniutos niyang ipagiba ang kanyang matagal ng villa sa Sochi sa unang kalahati ng 2024. Ang villa na madalas targetin ng drone attacks dahil sa lokasyon nito malapit sa Black Sea at Ukraine ay ganap na winasak ayon sa satellite imagery noong May. Bagamat wala namang opisyal na pahayag mula sa militar ng Ukraine tungkol dito, malinaw na hindi na komportable si Putin sa pagpunta sa mga timog na bahagi ng Russia. Ang kanyang pagpunta sa lugar ay maaaring magdulot ng malaking panganib sa kanya, lalo na sa mga operasyon ng Ukrainian forces. Bukod dito, ang araw-araw na kilos ni Putin ay nagpapakita ng kanyang pagkabalisa sa mga banta sa kanyang paligid. Ginagamit niya ang malalaking conference tables para sa mga pampublikong pagpupulong. Nilalayo ang kanyang sarili mula sa mga bisita. May mga ulat din tungkol sa paggamit niya ng mga body double sa iba't ibang pampublikong okasyon. Ayon sa mga Japanese researchers na gumamit ng AI-based facial recognition, napag-alaman na sa karamihan ng mga pampublikong pagpapakita ni Putin noong 2023, ang totoong presidente ay wala sa kilalang lokasyon. Ang mga pangyayaring ito ay patunay ng tumitinding tensyon sa loob ng Russia at ng epektibong estratehiya ng Ukraine na gamitin ang kanilang mga kakayahan upang magpadala ng malinaw na mensahe. Walang ligtas, kahit ang pinakamataas na antas ng liderato ng Russia. Noong 2023, natukoy ng mga mananaliksik na hindi bababa sa dalawang magkakaibang body double ang ginamit upang palitan si Vladimir Putin sa mga pampublikong kaganapan. Ang Russian president ay lubhang natatakot na humarap sa publiko habang patuloy siyang nagkakalat ng propaganda na ang special military operation ng Russia sa Ukraine ay makatwiran at pabor sa Russia. Sa kabila nito, madalas siyang nabibigong tumugon sa mga malinaw na aksyon ng Ukraine tulad ng pagsalakay sa Kursk noong August. Sa kaganapang yon, ang Kremlin ay nahuli ng Western media sa pagbabalita ng pagsalakay. Ang mga naunang ulat mula sa Russian Ministry of Defense ay halos pawang kasinungalingan na nagsasabing matagumpay na nilang napigilan ang pagsalakay ilang araw matapos itong magsimula. Pagkatapos, pinalitan ng propaganda ang naratibo upang masira ang reputasyon ng militar ng Ukraine. Ginamit ito ng Kremlin upang palakasin ang kanilang layunin na denazify ang Ukraine, habang sadyang iniiwasang banggitin na ang pagsalakay ng Ukraine ay para protektahan ang kanilang teritoryo laban sa agresyon ng Russia. Bagamat ang digmaan ay umabot na sa 3 taon, maraming naniniwala na ang karamihan ng populasyon ng Russia ay tutol kay Putin. Ngunit ayon kay Maria Snegovaya, isang mananaliksik mula sa Center for Strategic and International Studies, CSIS, nananatili ang suporta ng publiko sa digmaan sa pagitan ng 60 hanggang 70%. Ang kakulangan ng oposisyon sa politika sa Russia sa nakaraang dekada ay nagpalakas sa posisyon ni Putin. Mula nang ibigay ni Boris Yeltsin ang pamumuno ng Russian Federation kay Putin, wala nang tunay na hamon sa kanyang kapangyarihan. Kahit nang pansamantalang pumalit si Dmitry Medvedev bilang presidente, nanatiling kontrolado ni Putin ang gobyerno. Ang kalakaran na ito ay ipinaliwanag ng isang kakaibang mentalidad sa Russia. Ayon kay Brian Whitmore, isang senior fellow sa Atlantic Council, ang pinakamalaking banta sa Russia ay hindi oposisyon kundi kaguluhan. Ang mga Ruso ay may malalim na pagkamuhi sa kaguluhan. Kaya naman, anumang panlabas na banta sa Russia ay inilalarawan bilang mapanira at kaotiko, dahilan upang suportahan ng publiko ang anumang aksyon para alisin ito. Sa nakalipas na 25 taon, ang Russia ay nasangkot sa hindi bababa sa 5 labanan na lahat ay itinuturing na makatuwirang tugon sa mga banta. Ang populasyon ng Russia ay maaaring hatiin sa 3 pangunahing grupo. Una, ang Hawks na bumubuo ng 30% ng populasyon. Ang mga ito ay mga taga-suporta ng digmaan na naniniwalang mas makapangyarihan ang Russia kaysa sa anumang kalaban. Karamihan sa kanila ay mga lalaki mula sa maliliit na bayan at nayon na direktang naapektuhan ng kampanya ng Russia para sa pagpapalaganap ng impluensya sa dating mga teritoryo ng Soviet Union. Pangalawa, ang pinakamalaking grupo
ay ang mga conformists. Natanggap lamang ang kasalukuyang kalagayan ng politika at mga patakaran ng gobyerno. Dahil sa propaganda na ang NATO ay banta sa Russia, naniniwala sila na ang digmaan ay hindi maiiwasan. Pangatlo, ang pinakamaliit na grupo ay ang mga tutol sa digmaan na nasa pagitan ng 20 hanggang 30% ng populasyon. Ngunit mahirap tukuyin ang kanilang eksaktong bilang dahil sa matinding pag-uusig ng gobyerno sa mga lumalaban sa propaganda nito. Marami rin sa mga kontradigmaan ang umalis ng bansa sa mga alon ng imigrasyon na nagsimula noong February 2022. Sa pagtatapos ng 2022, tinatayang 1 milyong tao, karamihan ay white-collar workers at kanilang mga pamilya, ang lumisan upang iwasan ang draft o pag-uusig. Ang pagkawala ng mga kritiko at ang patuloy na propaganda ay nagpapaliwanag kung bakit tila matatag ang suporta kay Putin sa kabila ng digmaan. Sa kabila nito, nananatiling hamon para sa kanya ang panatilihin ng kontrol sa gitna ng tumitinding tensyon sa loob at labas ng Russia. Hindi ang pangkalahatang populasyon ang nagluklok kay Vladimir Putin sa kapangyarihan o nagpapanatili sa kanya roon, kundi ang mga elite na nagbigay daan upang manatili siyang presidente ng napakatagal. Gayunpaman, ginawang misyon ni Putin na pahinain ang kontrol ng mga oligarko sa Russia. Sa simula ng 2000, ang mga ultrayaman ay nagkaroon ng malawak na impluensya sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng privatisasyon ng mga dating pampublikong kumpanya. Marami sa kanila ang namuno sa mahahalagang sektor ng ekonomiya. Ngunit sa sumunod na 2 dekada, sistematikong binaliktad ni Putin ang trend na ito. Aktibong nilabanan ng administrasyong Putin ang kakayahan ng mga pribadong kumpanya na makaimpluwensya sa politika. Ginawa ito sa pamamagitan ng mga paglilitis sa korte upang buwagin ang mga hindi angkop sa kanyang naratibo o sa mas agresibong pamamaraan. Madalas, ang mga mayayamang individual sa Russia ay natatagpo ang patay sa kanilang mga bahay, sasakyan o mga lugar bakasyunan nang walang malinaw na dahilan ng pagkamatay. Ang digmaan sa Ukraine ay nagbigay din ng dagok sa mga oligarko. Ang karamihan sa kanila ay umangat sa estado ng kayamanan sa pamamagitan ng malapit na ugnayan sa Europa at Estados Unidos. Subalit nang magsimula ang digmaan, halos lahat ng mga ugnayang ito ay natigil, kabilang ang kalakalan ng langis at gas na dati pangunahing iniluluwas sa kanluran. Sa pagkawala ng impluensya ng mga oligarko, binigyan ng administrasyon ni Putin ng mas mataas na prioridad ang pambansang depensa at militar. Ang pangunahing kalakalan ngayon ng Russia ay nakatuon sa China at India, lalo na sa langis at gas, na siya ngayong pinakamalaking importer ng naturang mga produkto mula sa Russia. Para mapanatili ang suportang ito, kailangang ipakita ni Putin na may kakayahan siyang manalo sa digmaan sa Ukraine. Kapag nagtagumpay siya, ang teritoryo ng Ukraine, na sagana sa likas na yaman at lakas paggawa, ay posibleng makapagpabalik sa ekonomiya at demografiya ng Russia sa pre-war na antas. Gayunpaman, hindi ito mukhang maaabot ng Russia anumang oras sa malapit na hinaharap. Sa kabila ng mga banta ni Putin na gamitin ang arsenal nuclear ng Russia laban sa NATO upang pigilan ang pagbibigay ng makabagong kagamitang militar sa Ukraine, patuloy na dumarami ang natatanggap na suporta ng Ukraine. Ang mga missile tulad ng ATACMS ay pinahintulutang gamitin ng Ukraine laban sa teritoryo ng Russia, na lalo pang nagpapalakas sa depensa ng Ukraine at nagpapahina sa taktikang banta ni Putin. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang propaganda para kay Putin upang mapanatili ang suporta ng China at ng populasyon ng Russia. Ngunit ang Ukraine ay agresibo ring gumamit ng propaganda upang baliktarin ang mga maling pahayag ng Russia tungkol sa progreso ng digmaan. Bukod dito, ginamit ng Ukraine ang mga targeted assassinations bilang paraan upang sirain ang mga pangunahing tauhan na nagkakalat ng propaganda at tumutulong sa digmaan ng Russia. Ang pagpatay kay General Igor Kirillov ay isa lamang sa sunod-sunod na mga atake ng Ukraine. Noong 2022, pinatay si Ilya Kaiva, isang miyembro ng Ukrainian Parliament na pumanig kay Putin. Noong 2023, pinatay naman si Maxim Fomin, isang vlogger na pro-Putin, gamit ang isang sumasabog na bus. Ang mga ataking ito ay nagpapakita ng layunin ng Ukraine na putulin ang propaganda ng Russia mula sa ugat nito. Sa lahat ng ito,
malinaw na si Putin ay lalong nagiging marupok sa kanyang posisyon, ang pagkawala ng mga oligarko bilang suporta, at ang patuloy na tensyon sa digmaan ay naglalagay ng kanyang administrasyon sa maselan na sitwasyon kung sakaling may mga ambisyosong Ruso na magtangkang makipag-alyansa sa Ukraine upang tapusin ang kanyang rehimen. Maaari itong maging sanhi ng pagtatapos ng digmaan at pagbagsak ni Putin. Ngunit hanggang kailan siya magtatagal? Ang kanyang pangalan ba ang susunod sa listahan ng Ukraine? Ang takbo ng kasaysayan ang magpapasya.